Magandang gabi at maligayang pagdating sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, ayusin mo muna ang iyong higa. Siguraduhin komportable ang iyong ulo at maluwag ang iyong paghinga. Kung galing ka sa mahabang araw, kung pagod yung isip mo, o kung naghahanap ka lang ng katahimikan bago matulog, narito ka sa tamang lugar. Ito ay isang calming bedtime story sa Tagalog. Isang tahimik na kwento na hindi nagmamadali at hindi humihingi ng kahit ano sa iyo. Habang nakikinig ka, hayaan mong dahan-dahang bumagal ang tibok ng dibdib at hayaang bumigat ang iyong mga mata. Ang kwentong ito ay tungkol kay Mang Kontento, isang simpleng tao na may simpleng araw at isang buhay na hindi humahabol. Kung bago ka sa channel na ito, ang mga kwento rito ay ginawa para sa mahimbing na tulog. Walang biglang tunog, walang sigaw, walang kailangang intindihin. Makinig ka lang, huminga, at kung makatulog ka bago matapos ang kwento, ayos lang. Handa ka na ba? Kung oo, isimulan na natin. Hindi nagising ang umaga dahil sa ingay. Nagising ito dahil sa liwanag. Marahang dumulas ang araw sa gilid ng bundok. Parang ayaw din itong magmadali. Sa isang maliit na baryo na tila laging huli sa balita at mas huli pa sa oras. Unti-unting nagising ang mga bubong na yero, ang mga punong mangga, at ang mga daan ng lupa na kabisado na ang yapak ng iilang paa. May tumilaok na manok. Hindi dahil oras na, kundi dahil nagising lang din siya. Ang hangin ay malamig, hindi nanunulak, hindi nagmamadali. Tumaraan lang, humahaplos sa balat, at umaalis ulit. Sa dulo ng baryo, may isang bahay na kahoy. May bintanang laging bukas kahit gabi. At may isang lalaking nakahiga pa rin. Tahimik, mahimbing, parang walang kailangang habulin. Siya si Mang Kontento. Hindi siya sikat, hindi rin kilala. Pero kung may parangal para sa taong pinakamaagang nagising nang hindi nagmamadali, siguro hindi rin niya kukunin. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sapat na ang tulog. Huminga siya ng malalim, isang hinga para sa lamig ng umaga, at isang hinga para sa katahimikan. Hindi siya agad bumangon. Pinakinggan muna niya ang paligid. May kumaluskos sa dahon. May mahinang yabag ng kapitbahay na maagang may lakad. May tunog ng kalderong pinapatong sa kalan sa kabilang bahay. Ngumiti siya. Hindi dahil may magandang balita, kundi dahil normal lang ang lahat. Sa mundong laging nagmamadali, may isang umagang ayaw makipag-unahan. At si Mang Kontento ay hindi rin nakipag-unahan. Ibinaba niya ang paa sa sahig. Malamig ang kahoy, pero pamilyar. Tumayo siya. Nag-unat at muling huminga. Isang buntong hininga, hindi ng pagod, kundi ng pasasalamat. At sa simpleng umagang iyon, walang kakaibang mangyayari. Walang malaking pagbabago. Pero minsan, ang pinakatahimik na araw, ang siyang pinakakumpleto. May orasan si Mang Kontento. Hindi ito espesyal,
Hindi rin bago, may konting kalawang sa gilid at may basag na salamin sa itaas. Ang problema, lagi itong nahuhuli. Minsan 5 minuto, minsan 10. At may araw na parang ayaw na talaga nitong sumabay sa oras ng mundo. Pero hindi iyon problema kay Mang Kontento. Dahil para sa kanya, kung nahuhuli ang orasan, ibig sabihin, mas mahaba ang umaga. Tiningnan niya ito ngayon, tahimik. Walang tiktak na nagmamadali. Ngumiti siya at tumalikod. Hindi niya inayos. Hindi niya pinukpok. Hindi niya tinanong kung bakit mabagal. Hinayaan lang. Dahil kung may natutunan si Mang Kontento sa buhay, ito ay ang hindi lahat ng mabagal ay sira. Lumabas siya ng bahay, bitbit ang tabo at dumiretso sa poso. Habang ang ibang tao may checklist sa isip, may oras na hinahabol, may kaba sa dibdib. Si Mang Kontento, may oras lang at walang hinahabol. Pinatak niya ang tubig sa ulo. Malamig. Nakakagising. Pumikit siya sandali. Hinayaang bumagsak ang patak sa balikat, sa likod, sa sahig. Hindi naman nagmamadali ang tubig. Bulong niya sa sarili at parang sumang-ayon ang poso. Dahil tuloy-tuloy lang ang agos. Matapos maghilamos, umupo siya sa bangkong kahoy sa labas ng bahay. Tahimik. May dumaan na tricycle sa malayo. May batang tumatakbo. May asong humikab. Lahat gumagalaw. Pero walang nag-uunahan. Sa gilid ng bangko, nakatabi ang tsinelas ni Mang Kontento. Magkaiba ang kulay. Isa ay luma, isa ay mas luma. Pero pareho pa ring nagagamit. Kinuha niya ang isa, isinuot. Tapos ang isa, hindi niya pinansin na hindi pareho. Dahil pareho namang nakakarating sa pupuntahan, tumayo siya ulit at pumasok sa kusina. Kinuha ang tasa. Nilagyan ng kape, tubig. Hinintay. Hindi niya minadali ang pagkulo. Hindi niya sinilip kada segundo. Umupo lang siya sa bangko at tinitigan ang liwanag na pumapasok sa bintana. May anino ng dahon sa dingding. Gumagalaw. Sumasabay sa hangin. Parang sinasabi na pwede namang gumalaw. Nang hindi nagmamadali, kumulo ang tubig. Hindi dahil pinilit, kundi dahil oras na. Tinimpla niya ang kape. Umusok. Hinipan niya. Isa, dalawa, pero uminom pa rin. Mainit pa. Napanghiwi siya sandali. At natawa. Masyado pala akong maaga. Hindi siya nagalit. Hindi siya nainis. Inilapag niya ang tasa. Hinintay ulit. At sa paghihintay na yun, walang nasayang. Dahil may mga bagay na mas masarap kapag hindi minamadali. Tinignan niya ulit ang orasan. Nahuhuli pa rin. Ngumiti siya. At sinabi sa sarili, okay lang. Dahil si Mang Kontento ay hindi sinusukat ang araw sa oras. Sinusukat niya ito sa katahimikan, sa hinga, at sa mga sandaling walang kailangang patunayan, at sa mabagal na pag-usad ng umagang iyon. Walang nawala, walang kulang. Bandang umaga na, hindi na masyadong malamig, pero hindi rin mainit.
Panahong gising na ang karamihan at nagsisimula ng humabol, may dumaan sa tapat ng bahay ni Mang Kontento, si Mang Ruel. May bitbit na bag, may pawis na sa noo, at may hakbang na parang hinahabol ang hangin. Kontento. Late na ako, sabi niya, kahit walang nagtatanong. Ngumiti si Mang Kontento. Tumango lang, parang naiintindihan. Kahit hindi naman niya alam kung saan papunta si Mang Ruel. Huminga siya at umupo ulit. Sumunod si Aling Cora. May dalang bayong, may listahan sa isip, at may reklamo sa boses. Ang dami ko pang gagawin. Sabi niya sa hangin na parang may utang sa kanya ang oras. Narinig iyon ni Mang Kontento, pero hindi niya sinagot. Hindi dahil bastos siya, kundi dahil alam niyang minsan mas gumagaan ang pakiramdam kapag walang sagot. May batang tumakbo, may tsinelas na naiwan, may nanay na sumigaw. Bilisan mo, napalingon si Mang Kontento at muling ngumiti. Hindi dahil natutuwa siya, kundi dahil pamilyar. Ganito ang mundo. Laging may hinahabol, laging may kulang, laging may dapat mauna, at si Mang Kontento ay laging nasa gilid lang, nanunood, tahimik. May dumaan pang isa, may motorsiklo, may malakas na tambutso, at may mukhang galit kahit wala namang kaaway. Umandar, humarurot, at nawala. Tahimik ulit, parang walang nangyari. Si Mang Kontento ay umupo pa rin sa bangko, may tasa ng kape, na ngayon ay tama na ang init. Uminom siya. Isang lagok. Isa pa. Hindi niya binilang ang oras. Hindi niya inisip kung dapat ba siyang gumalaw. Dahil kung tatanungin mo siya, saan ka ba nagmamadali kung narito ka na? Maya-maya, may umupo sa tabi niya, si Mang Turing, kapitbahay na laging may plano at laging kulang sa oras. Kontento, hindi ka ba nababagot? Tahimik si Mang Kontento sandali. Huminga muna. Hindi naman. Sagot niya, parang sapat na. Napakamot sa ulo si Mang Turing. Hindi niya maintindihan. Paano nagiging sapat ang wala? Tumayo rin siya. Nagpaalam. At naglakad palayo. Iniwan ang tanong kasama ng katahimikan. At sa gitna ng lahat ng nagmamadali, may isang lalaking hindi napagod dahil hindi siya humabol. At minsan, ang hindi paghahabol ay isang uri ng pahinga. Unti-unting bumagal ang araw. Ang ingay ng umaga, naging bulong. Ang init, hindi nanunugod, kundi dumadapo lang. Bandang hapon, lumipat si Mang Kontento sa ilalim ng puno ng mangga. Matanda na ang puno, makapal ang lilim, at maraming alaala. Umupo siya sa lupa, sumandal sa puno, at ipinikit ang mga mata. Hindi para matulog, kundi para makinig. May huni ng ibon. Hindi sigurado kung masaya o malungkot. Pero banayad. May lagaslas ng dahon. Sumasabay sa hangin. May kaluskos ng langgam na walang pakialam sa oras. Huminga siya ng malalim sa lilim ng mangga. Walang kailangang patunayan.
Doon, pantay ang lahat. May mga alaala siyang dumaan. Mga taong dumating at umalis. Mga araw na puno at mga araw na tahimik. Pero hindi niya hinabol ang mga iyon. Hinayaan lang. Maya-maya, may pusa na lumapit. Umupo sa tabi niya. Tahimik din. Magkatabi silang dalawa. Parehong walang agenda. Hinaplos ni Mang Kontento ang lupa. Mainit-init. Pero komportable. May pumatak na mangga. Hindi pa hinog. Bumagsak. At nanahimik. Napangiti siya. Hindi pa oras. Bulong niya. At ganun din ang buhay. Hindi lahat nahuhulog agad. Hindi lahat hinog sa sabay-sabay na panahon. Sa lilim ng mangga. Mas madali itong maintindihan. Umidlip siya sandali. Hindi mahimbing. Hindi rin gising. Yung gitna. Kung saan ang isip ay hindi na nagtatanong. Kung saan ang katawan ay hindi na naninigas. Kung saan ang oras ay hindi na mahalaga. Huminga siya. Mabagal. Pantay. May batang dumaan. Tahimik na naglaro sa malayo. May aso na humiga rin sa lilim. Ang buong hapon. Parang nakahinto. Pero hindi. Ito ay gumagalaw. Sa sarili nitong paraan at sa bawat sandaling hindi minamadali. Mas nararamdaman, mas naaabot, mas napapahinga. Maya-maya, nagmulat siya ng mata. Hindi dahil nagising, kundi dahil sapat na ang idlip. Tumayo siya. Inunat ang likod at muling huminga sa lilim ng mangga. Naiwan ang init, ang ingay at pagod at si Mang Kontento ay naglakad pa uwi. Hindi nagmamadali, hindi nahuhuli. Sakto lang. Pagdating ni Mang Kontento sa bahay, hindi siya sinalubong ng problema, kundi ng katahimikan. Tahimik ang bakuran. Tahimik ang kusina. Tahimik pati ang mga kalderong sanay na sa pag-iisa. Inilapag niya ang tsinelas sa gilid ng pintuan. Pero may napansin siya. Isa lang. Yung isa. Wala. Hindi niya agad hinanap. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya nainis. Tumingin siya sa sahig. Sa bakuran. Sa ilalim ng mesa. Wala pa rin. Huminga siya. Malamang. Naglakad mag-isa. Bulong niya. At napangiti. Umupo siya sa bangko. Hindi para maghanap, kundi para mag-isip. Sandali. Hindi niya tinanong kung kanino kasalanan. Hindi niya sinukat ang abala. Tinanggap lang niya na may araw talagang kulang. Maya-maya, kinuha niya ang walis. Nagwalis sa bakuran. Hindi dahil kailangan, kundi dahil payapa. Sa bawat hagod ng walis, parang nababawasan ng mga iniisip. Kahit kaunti lang naman ang laman ng isip niya, may narinig siyang kaluskos sa likod. Ang nawawalang tsinelas. Nasa ilalim ng halaman. Tiningnan niya ito. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nag-react. Nilapitan niya. Dinampot. At inalog. May putik. Tinapik niya sa lupa. Isa. Dalawa. Tapos ay isinabit sa gilid ng bahay. Bukas na lang. Sabi niya. At doon nagtapos ang problema. Hindi lumaki. Hindi nagtagal.
hindi umabot sa gabi. Sa mundo, maraming munting problema na lumalaki lang dahil pinipilit nating palakihin. Pero kay Mang Kontento, kapag maliit, maliit lang, pumasok siya sa loob ng bahay, nagbukas ng bintana, pumasok ang hangin, banayad, hindi mapilit. Umupo siya sa mesa, kumuha ng kanin, isang ulam. Simple, kumain siya ng dahan-dahan. Hindi para namnamin, kundi para pakinggan ang katahimikan sa pagitan ng subo. Nginuya, lumunok, huminga. May nalaglag na butil ng kanin, hindi niya pinansin. Hindi lahat kailangang pulutin agad. Matapos kumain, nagligpit siya. Hindi perpekto, pero sapat. At sa araw na yun, may problemang dumating at umalis na hindi man lang napansin ng oras. Dumilim ang paligid, hindi bigla, hindi marahas. Parang dahan-dahang pinatay ang ilaw ng langit. Lumabas si Mang Kontento. Umupo sa bangkong kahoy sa harap ng bahay. Tumingala. 1, 2, 3. May mga bituin. Hindi niya binilang lahat. Hindi niya hinanap ang pinakamaliwanag. Hinayaan lang niyang naroon sila. Tahimik ang gabi. May kuliglig sa malayo. May hangin na mas malamig kaysa kanina. Huminga siya. Sa gabi, mas madaling maging kontento. Wala nang kailangang patunayan. Wala nang kailangang tapusin. Ang araw ay tapos na. At sapat na iyon. Isinandal niya ang likod sa pader. Pumikit at muling dumilat, hindi para matulog agad, kundi para magpaalam sa araw. Salamat. Bulong niya, hindi sigurado kung kanino at hindi rin mahalaga. May dumaan na ulap, tinakpan ng ilang bituin. Hindi niya hinintay na bumalik. Alam niyang babalik din. Kung oras na at kung hindi man, ayos lang. Sa isipan ni Mang Kontento, walang ingay, walang listahan, walang kulang. Tanging mga hinga na dumarating at umaalis. 1, 2, mas mabagal, mas malalim. Ang gabi ay yumakap sa baryo. At sa bahay na kahoy, at sa isang lalaking hindi humabol sa araw, at natapos ang araw ni Mang Kontento. Walang malaking nangyari, walang kwentong ikukwento bukas, pero may katahimikan. May mga sandaling hindi minadali, may mga problemang hindi pinalaki, may mga oras na hinayaang lumipas. At sa mundong laging nagmamadali, may isang araw na hindi humabol. Kung nakikinig ka ngayon at nararamdaman mong bumibigat ang mata mo, ayos lang. Hindi mo kailangang tapusin ang araw ng perpekto. Hindi mo kailangang sulitin ang bawat minuto. Minsan, sapat na ang maging naroon. Huminga at hayaan ang gabi na gawin ang trabaho nito. Tulungan kang magpahinga at gaya ni Mang Kontento, matulog ka na nang walang hinahabol, walang kulang. Kung ikaw ay gising pa, huminga ka lang ng mabagal, 1 pa at 1 pa. At kung ikaw ay nakatulog na, hayaan mo lang ang katahimikan na magpatuloy.
Ang kwentong ito ay ginawa para sa mga taong pagod sa ingay, pagod sa paghabol, at gustong magpahinga ng walang iniisip. Kung nagustuhan mo ang ganitong pampatulog na kwento sa Tagalog, maaari mong i-like ang video o mag-subscribe para sa mas marami pang tahimik na gabi. May mga kwento pa tayong naghihintay, mga kwentong hindi nagmamadali, mga kwentong pwede mong balik-balikan tuwing gabi. Ngayon, wala ka nang kailangang gawin. Ipikit mo lang ang iyong mga mata at hayaan ang gabi na yakapin ka. Magandang gabi at mahimbing na tulog.